What up mga solid subscribers, no? So tara, nood tayo ng mga updates po sa ating mahalima, no? So a very big shoutout syempre kay Miss O, no? Sa kanya po itong mga video na papanoorin natin, guys, no? Gusto ko lang panood to since syempre kailangan natin maging updated po sa mga nangyayari po sa sa ating mahalima, no? Okay guys, panoorin. Ay guys, sa ano pala, no? Nagawa ko na reaction video yung may gumawa ng Gento. Hindi ko alam kung anong bansa yun, no? Ginamit nila yung, hindi ko alam kung is a reality show ba or competition siya or guesting sila doon sa isang show. Hindi ko alam, hindi ko talaga maintindihan, guys, yung hindi ko rin alam kung anong bansa yun, no? Ginawa ko siya kaso na black tayo, no? So abangan nyo, guys, ilalagyan ko siya ng, gawa ko siya ng paraan, baka lagyan ko siya ng watermark, no? Actually nirelease ko siya kahapon, no? And kasi gano'n, guys, pag ako nag-release ng video, no, like, okay, pag na-release ko na yan, okay na, sige na, go na yan, release mo na yan. Hindi ko na siya na-check talaga totally, no, kasi hindi nakakalam, guys, napakahirap din talaga na mag-edit, yung mga ganyang mga bagay, guys. Hindi siya ganun kadali, thumbnail, and then yung oras mo, di ba, napakahirap din po talaga, guys, mag-edit, no? So saludo ko, syempre yan, sila Miss O, sa iba pong mga YouTube channel dyan talaga na talagang solido po talaga mag-upload, napakabilis po talaga, no? And no, pagka-release ko nun, guys, agad ako nun, tulog na ako agad. And sa mga hindi nakakalam kasi, guys, no, hindi lang naman ako, hindi pa ako full time sa pag-vlog, no. Talagang nagkatrabaho pa ako, guys, no, from 8 to 5 pag pauwi ko sa bahay, no. Ito, mga nakauwi na ako usually mga 6 to 6:30, and then yun, vlog ako, and then video edit, and then makakatulog na ako niyan 10 to 11 something, or mga 9, ganon, 10 to 11, no. And yun, balik cycle lang, guys, no. So ito, guys, panoorin natin mga updates, no. Una nating papanoorin, I think, guys, is itong okay, SB19, share struggle story back in 2018, shared by netizen, no? Okay, tara, panoorin natin. Netizen shares SB19 struggle story back in 2018. Talaga pakaramdam ko. One netizen shared this on the Blue app and said, yung friend ko na crew ng 7-Eleven dati kung saan sila building nagtitraining, kinukwento niya na customer daw niya ang SB19. Magkakasabay silang kumain pag break nila. Tapos madalas daw isang cup noodle lang bibilhin nila, tapos 3 silang maghahati-hati. Pag ice cream naman, 2 silang naghahati sa isang cornetto. Now, this is just one of their struggle stories dahil alam nating in the first few years of their career ay halos wala silang kinikita. Pero ni minsan hindi mo makikita sa kanila mga mukha ang pagod at paghihirap. They remained hopeful and faithful to their dream. And look at them now. Actually, mga ganitong klaseng guys, no, ganyan talaga yung mga humble beginnings nila, guys, no. Dito makikita yung pagpupursige nila sa pangarap po talaga nila, no. Kasi tandaan nyo, guys, no, kung gusto mo yung pangarap mo, and passion mo talaga siya, and nasa puso nyo po talaga siya, no, gagawin mo lahat, kahit maghirap ka, kahit po dumating sa point na hindi ka na halos nakakakain, pero syempre alagaan mo pa rin sarili mo. Wag naman dumating sa point na gano'n, no? Di ka nakakain, basta magawa mo yung passion mo, and na-sacrifice na yung oras mo, and then pati yung sa family mo, na-sacrifice na ng kaunti yung oras mo, no? Kasi gano'n naman yan, guys, eh. Hindi pwedeng pag gagawin mo yung gusto mo, hindi pwedeng merong masasacrifice, no? Meron at meron po talaga mga sacrifice po talaga doon, no? This is isa to sa mga pruweba na talagang ang daming na sacrifice ng SB19 before para po matuloy yung kanilang pangarap, no, which is kung ano yung nakikita nyo sa kanila ngayon, no. Yan, ito yung mga nakikita na sa kanila ngayon na sobrang actually kahit hindi nila kailangan magsabay-sabay po ng sa isang cup ng cup noodle, maghati-hati sila, no, kaya nilang bumili niyan, or kaya ka endorser pa rin ba sila hanggang ngayon ng Lucky Me, no? Endorser pa rin ba sila? Tiyan mo, from hati-hati sa tapos bigla naging endorser na rin sila ng Lucky Me, guys, na grabe, no? Napakasutay nyo lang yung nangyari, no? And ayun lang, pinapakita lang talaga dito, guys, na pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, mangyayari po talaga siya, no? Yan, no? And may kita naman, syempre, may kita ni Lord yan, guys, kung talagang deserve mo talaga ang isang bagay, no? And sinacrifice nila syempre yung income nila, guys, like I'm pretty sure, guys, sinacrifice nila yung trabaho nila para ma-pursue yung kanilang pangarap, no? Nag-focus sila rito, no? And yun yung mga struggles, guys, no? And ulitin ko sa inyo, no,
pag gusto mong gawin ng isang bagay, pag gusto mo talaga siya, like, nakaset doon yung ano mo, yung focus mo, no, may sacrifice po talaga, no. Hindi pwedeng walang sacrifice po talaga, no. Kaya, parang sa business, it's a risk, guys, no. Kailangan mong sumugal para lang matupad yung pinapangarap mo, no. Pero hindi lahat nagtatagumpay, pero hindi rin lahat naman is nangyayari yung gusto nila, no. Pero isa lang masabi ko diyan, no. Kung hindi ka man nagtagumpay ngayon, I'm pretty sure, guys, sooner or later magtatagumpay ka po, no. Ang pinaka-reward dun, guys, kung hindi ka man magtagumpay ngayon is yung experience, no. Like, ay kaya pala hindi nangyari to, no. Siguro kasi may kulang sa ginawa ko, no. Baka meron pa akong kailangang pag-aralan pa, no. So, ayun yung pinaka-reward nun, no. And yun yung pinaka magandang mangyari sa inyo, no. Kaya ito yung nangyari sa SB19, no. Talaga nag-push, trial and error. Naalala nyo pa nga, di ba, dumating sa point na nag-perform sila sa mall, no. Napakaunti lang manonood. As in, wala pa nga yatang nanonood, no. Nadaan-daanan lang sila, no. And yan, pinakita lang nila na okay lang, okay, pangarap namin to, no. Kahit anong mangyari, gagawin namin to. Kahit walang nanonood or kahit may isang naniniwala sa amin, sige, tutuloy namin to. It's just one of their struggle stories dahil alam nating in the first few years of their career ay halos wala silang kinikita. Pero ni minsan hindi mo makikita sa kanila mga mukha ang pagod at paghihirap. They remained hopeful and faithful to their dream. And look at them now. Siguradong these 5 boys back in 2018 didn't had an inkling that they would be this big in 2025, that they would be named the P-Pop Kings, and that they would have the most solid and dedicated fandom beside them. Actually, guys, for me, hindi in-name ng SB19 na hindi nila in-expect na magiging ganito kalakas yung pagsikat nila, no. I'm pretty sure, guys, ang goal ng SB19 that time is ma-pursue yung pangarap nila, which is to be a successful P-Pop group, 'di ba? Maging successful, maging makapag-produce ng maraming makabuluhang kanta, no. And mapabatid yung mensahe na gusto nilang iparating, no. And mapakita yung talento nila, ano. And siguro ang ini-aim lang nila that time is makilala sila, pero hindi yung gantong klaseng sobrang kilala po talaga, guys, as in, di ba? Grabe yung pagsikat nila, guys, no. Kahit I think sila nabigla sila sa pagsikat nila, no. And ganyan naman yun, guys, no. As long as ginagawa mo yung passion mo, as long as nasa puso mo siya, no, kusa at kusa darating sa inyo yung mga blessings, no. Minsan yung ine-expect mo mangyayari, pero minsan yung meron mga bagay na hindi mo na-expect na mangyayari din sa'yo na sobrang higit pa pala sa expectation mo talaga, no. Which is ganito yung nangyari sa SB19, no. Hindi nila in-expect, talaga nagtuloy-tuloy lang sila dahil gusto nila yung ginagawa nila, no. Yun yung pinaki. Kung gusto mo yung ginagawa mo, talagang mangyayari po talaga yan, guys, no? Yung mangyayari, yung pangarap nyo po, no? Siguradong hindi nila in-expect that they would be able to fill up the largest indoor arena in the country, selling out more than 100,000 tickets. At ang mas nakakabilib... Kasi 55,000 ang capacity, di ba, ng Philippine Arena. So, to be exact, 110,000, no? Yung sold out. Yung na-sold nilang tickets, no? Grabe, no? But despite the fame and wealth, they remained kind and full of faith just like when they started. Ika nga nila, mata sa langit, paa sa lupa. So, ayun, guys, no. Yun lang naman, guys, no. Napakasimple lang naman kasi ng pangarap ng SB19, no. Is to showcase their talent and at the same time mapakita sa mga tao yung, alam mo yun, yung kanilang kakayahan sa pagsulat and at the same time maparating yung mga mensahe na hindi natin alam na pwede pala doon. Just like nung sa mapa, di ba? Pwede mo, kung nahihiya kang sabihin sa magulang mo yung mga gusto mo sabihin, okay, sige, kantahin mo na lang sa kanila, no? Iparinig mo sa kanila yung kantang mapa, no? And then sa mga haters dyan, pinakita ng SB19, kung mga hater ka, huwag mo silang banatan ng kung ano, huwag mo silang gamitin mo lang yung talento mo para sila ay maging tameme, no? Di ba, no? And ganyan yung mga atake na ginagawa ng SB19, no? Basta pinapakita na through their talent yung mga pwedeng mangyari po talaga, no? Yan, solid na SB19, no? Saludo, hindi nagbago.
ever since day one, kung ano yung nakita na sa kanila, no, sa mga vlogs nila, ganun at ganun pa rin po talaga sila, no? Never natin sila nakitang parang ng isnab ng fan, never natin sila nakita na parang may ginawang kakaiba like mga using of foul words, mga ganon, or pwedeng nanakit ng kung sino man, ng damdamin ng kung sino man, no? Never nakita ang SB19 na gano'n. Kung meron kayo nakita, comment down below, pero so far guys, wala akong nakikita po talagang ganun po talaga guys, na napaka solid talaga ng SB19, no? Napaka humble, and ayun, isa yon sa naging susi kaya kung ano sila ngayon, dahil yung attitude po nila is napaka sobrang down to earth po talaga, no? So ayun, kung kayo ay sumusuporta sa SB19, nasa tamang fandom po kayo, and nasa tamang landas po kayo, na sinusuportahan talaga nyo ang tamang P-pop group or ang tamang artist na talagang deserve ang suporta po talaga. So yun lang guys, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell na rin. So this is Point Ben signing out. Peace. Let's cheer.